may hawak na blue book umano itong si Maharlika at nakwento niya pa na-describe niya na napakakapal. So, isa lang po yung ibig sabihin niyan. Talagang malakas ang connection ni Maharlika diyan sa loob. At siguro, yung mga dating tauhan o ngayon kahit aktibo na hindi pabor sa kanilang ginagawa sa ating gobyerno ang nagbibigay siguro ng impormasyon dito kay Maharlika. Kagaya na nga lang nito, yung dokumento na inilabas niya mula sa PDEA. At itong mga video na umano'y sinaktan ni Lasso ang isang nagngangalang Attorney Delgado. At ang dokumento naman kung saan ay lumabas itong si Betong na dating na-dismiss pala o disapprove ang kanyang status sa PDEA, bakit po siya nasa PDEA ngayon? So yan po ang isa sa mga dokumento na tinutukoy ni Maharlika. Baka kasama po yan sa sinasabi niyang blue book. At yan po ang ating dapat pakaabangan, mga kababayan. Magpagpulburon test ka lang at makita ng taong bayan na live, tapos na, ikaw na paniniwalaan. Pero hindi yan mangyayari kasi ikaw ang professional, bangag na liar pa. Okay? Yan ang katotohanan, mga palangga. So, yung mga issue dito, na mga kasinungaling ni Marcos, lahat, kidnapping, pulburon, smuggling, ikaw talaga, kayo, ng mga ginayupa kayo, ang totoong mga sinungaling kayo. Hindi ko nga maintindihan yung men and women in uniform, baka tahimik. Kayo mismo, nakita nyo, even mga PSG, kung paano ginombag ni Lisa si Marcos na walang bayag. So, syempre, hindi talaga magsasalita yan dahil yan po ang kanilang boss. At alam naman natin yan, what you see, what you hear is live it here. So, kung ano po yung nakita nila, ano po yung narinig nila, ay iiwanan nila kung saan sila nakajote. So, alam natin yan na hindi talaga napagsasabihan. So, ito pa, yung napapansin ni Maharlika, umano'y may alam din pala umano. Itong si Senator Amy Marcos sa pagiging bangag daw ng ating presidente. So, yan din, kung totoo yan na may alam itong si Senator Amy, hindi rin po yan magsasalita. Wala po tayong maaasahan dyan dahil kadugo kapatid niya po yan. Na nila na ito ay Addictus Benedictus at bakit hindi natin tanungin sa anak-anakan ni Maricel Soriano na pumunta doon sa sa PDEA? Ito doon na natin to. Okay? May na-receive ako kaninang impormasyon tungkol sa confidential informant. Di ba? Nag-release tayo? Okay, i-describe ko Anak-anakan ni Maricel Soriano, medyo chubby. Okay? Patay tayo dyan. Mukhang mabubulgar na din at magsasalita na po itong confidential informant. Kasi si Maharlika, nagbibigay na po siya ng clue kung sino ang tinutukoy na confidential informant na posibleng nagbigay po sa kanya ng dokumento na nag-report naman dito kay Mr. Morales. Kung gano'n na sinasabi ni Maharlika, alam na at kilala na o sabihin ni Mr. Morales na nakalimutan niya po ang pangalan nitong confidential informant. Ngayong alam na ni Maharlika. Di po ba? So sadyang pinoproteksyonan lang talaga ni Mr. Morales, which is tama po itong si Senator Pato. Ayaw niya lang na i-divulge itong pangalan ng kanyang confidential informant. Pero sino kaya? Baka relatives ni Maricel Soriano na nag-traidor, Sino yon? Oh, cheng 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 cheng. Kanta tayo ng pasko yun pamasko. Cheng 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 cheng. Cheng cheng. Anyway, so isa yan. Okay? Dahil napag-alaman natin, ang dami nagsumbong. In fairness, ang daming nag-concern noon sa kay Maricel na ma-rehab siya. Of course, mga relatives niya, number 1 yun. But anyway, alam na natin. Kaya inaatake ng personal etong si Morales kasi totoo na siya ay lumagda doon sa paper na yon, sa pre-op and authority to op na yon nung gabi nung 2012. Kaya naman, talagang gustong sirain ng mga kasabwat ni Marcos Jr. dyan sa Senado ang personalidad o kredibilidad ni Morales.
Alright? So, matik po yan kasi talagang poproteksyonan po nila yan, lalong-lalo na po yung kanyang kaalyado na may malaking utang na loob. Kasi alam natin na kapag dikit ka sa presidente, dikit ka sa House of Representative, dikit ka dito sa Senate President, eh lahat sila yan magkadikit eh. Ilan lang po yung talagang hindi ganun kadikit ni Presidente Bongbong. So nakakuha sila ng mga malalaking proyekto at nakakabulsa sila ng mga lalaking pondo. So, kaya talagang dapat nila po proteksyonan yan. Lalo na ngayon, eh, halos lahat po dyan sa House of Representatives, ilan lang, mabibilang lang sa daliri, ang hindi kaalyado nitong si Martin Romualdez. Talagang dumidikit sila dito kay Martin Romualdez dahil unang-una, mag-asawa po yung may control dyan sa paglabas ng pera dyan sa House of Representatives. Kasi kung si Martin Romualdez ang magsasign, asawa niya na naman yung magre-release ng pondo. So which is nakalimutan ko lang po kung anong committee po. Committee of Finance ba? Yung hawak ng kanyang asawa? Parang ganoon siguro eh. Yan ang, oh, lalaki daw? Okay, well, lalaki. Sino kaya yan? Oh, lalaki o babae? Lalaki. May lalaki, may babae, di ba? Hindi na naman isa Dalawa. informante. Baka labas natin ang folder. Oh, yung blue folder dyan, ha? Ako po, yan ang sinasabi ko mga kababayan na may hawak umano na blue folder itong si Maharlika. So anong klaseng folder ito mga kababayan? Baka folder lang po yan ha. Baka ikakagulat na naman nila, baka may bagong pasabog na naman si Maharlika pagkatapos nitong PDLX mga kababayan. Ang blue folder, baka nandiyan dyan. Anyway, mga palangga. Kaya nga sabi ko, napakasinungaling talaga nitong ano na to, Marcos Jr. na ito. Imagine mo, kung bakit sila gigil na gigil. Ang maisog rally lang. Ang maisog rally hinaharangan, nilalagyan ng mga truck, 'di ba? Yung mga venue nilalagyan. At recently, ano, ang sabi, nag-release sila, may briefer na raw ang DOJ at gusto pa-arestuhin si Pangulong Duterte, si Sara, si Bato. Kaya ang sabi ko dito kay Bato, itodo mo na yan, Senator Bato. Alam mo, hindi ka kakampihan ni Marcos Jr. kung whatever man, I'm just saying, hindi ko sinabing ito yung nangyayari. Whatever, kung pangakuan man ikaw, kung ano man, whatever na i-entice ka na ito, wag mo nang masyadong ilabas itong issue na ito. Huwag ka na masyadong magtanong dito kay Morales. Huwag ka magpapaniwala dyan, Senator Bato. Itatapon ka nila hindi lang sa Komunoy, baka sa Yungib. Yungib. Sa Bangin. Okay? Doon kayo tatapon. Huwag ka pagpapaniwala sa mga bangag na yon. Sabi ko nga sa'yo, you are the most powerful person in your committee. Then you have to deal with the issue, the argument. Huwag kang sumabay sa kanila sa pagharas. Okay? Pagharas, panindak kay Morales katulad ng ginawa ni Jinggoy Estrada at katulad ng hindi pagsalita ni Robin Padilla na caregiver lang pala ang peg doon sa Senado. So yan po mga kababayan po natin siguro ang dapat nating pakaabangan itong sinasabi ni Maharlika na confidential informant na nagbigay na po siya ng clue. Eh mukhang dikit po kay Maricel Soriano at itong blue book na kanyang sinasabi, itong blue folder. Ano nga ba ang nilalaman? Na sigurado kapag narinig po yan ng PCO o yung mga kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos, baka nagngarag-ngarag na po sila ngayon, hindi na makatulog at stress na kung ano pa ang dokumento na ilalabas ni Maharlika na sadyang ikakasira po at lalabas po ang umano'y kasindikatuhan nitong pamilya na nakaupo ngayon dyan sa Malacanang. Naku po, mukhang na-excited na po tayo mga kababayan. Pero ang pinakitang video po ni Mr. Morales kung saan po kuha ng CCTV na dinidebunk ngayon itong mga dugyot vlogger at ilang taga-suporta ni Pangulong Marcos na sinasabi na AI, scripted daw, hindi daw kopya o yun ng CCTV dahil gumagalaw. Abay, hindi pala ordinaryo ang umano'y CCTV na gamit sa bahay nitong si Mr. Morales. Ito umano ay kusang gumagalaw base sa movement ng tao, mga kababayan po natin. Kaya ito gumagalaw. At hindi po ito gawa-gawa ng AI at may mga marami pa umanong anggulo ng CCTV na talagang magpapatunay at kilalanin kung sino yung kausap ni itong si Mr. Morales at umano'y doon sa kausap makikita din umano yung video.
Di ko lang alam kung totoo po yan, mga kababayan po natin, ang sinasabing pati ang kausap mo sa cellphone ay makaka-capture ng camera. So, posible siguro, iso-zoom siguro, baka makukuha yon. Pero, nagdesisyon itong si Mr. Morales na iba-blurred para maproteksyonan itong middleman, which is ang kanyang kaibigan na posibleng nasa gobyerno o nasa PDEA pa po na inutusan para kausapin siya. So, grabe yung mga pinagsasabi doon. Ang isang kinakatakot po natin doon, pwede pala gurgurin itong si Mr. Morales sa pamagitan nitong natural lamang na pagkagurgur, kagaya ng accidentaling nabangga o kaya accidentaling basta nabangga or basta aksidente. Meron pang isa na pwede umanong atakihin sa puso. So, yan ang mga pamamaraan na panibago ngayon. So, kumbaga, isang injection lang yan, pwede ka palang atakihin sa puso at ang kakalabasan ay cardiac arrest. So, walang foul play, malinis ang pagkagurgur sa'yo. So, yan po yung pinaghahandaan din ni Mr. Morales. Although natakot siya sa kanyang sarili, pero ay sa kanya ay handa na daw siya harapin ang mga ganitong klaseng responsibilidad. Dahil sanay naman ito bilang dating PDEA agent at maingay po ito sa PDEA. So, kaya maraming banta ito sa kanya. So, mayroon pa tayong pag-uusapan ngayon sa ating live stream kung saan po isa po sa kanyang pinangalanan na umano'y protector ng mga drogista ay itong dating senador Ping Lacson. So, mamaya titingnan po natin at mukhang nawala po ang isyong yan at mukhang basta biglang nawala lang. Walang ending kung anong nangyari sa kanyang expose. Yan muna yung ating update mga kababayan at maraming salamat po sa inyong lahat. Abangan natin ang Blue Book ni Marlica.